yung mga asawa o mister, pipilitin mo pang magtrabaho, maghanap buhay, kada sweldo, inom muna bago umuwi sa pamilya, bago mag-intraga ng sweldo sa misis nila. Kaya imbis na matuwa ang misis, di man masaktan nagagalit na sa pagiging irresponsable ng mister niya. Meron din tayong kilalang mga misis na hindi pa sumusweldo ang asawang nagsisika para sa pamilya. Yun, may utang na. Buti sana kung ang utang ay kailangan, pero madalas, o kung minsan pangluho lang. Kitang-kita na ang hirap ng asawa, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng mga magulang, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng kapatid, magdadagdag pa. How insensitive, how manhid, how inconsiderate. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong mabuti, pero pinipili niyang maging black sheep, pinipili niyang maging pasaway, pinipili niyang maging problema ng kanyang mga mahal sa buhay. Yung hindi ka na maging blessing, kasalanan yun pa bang piliin mong maging burden pa? Are we a blessing or a burden? Tayo po ba ay pagpapala o pabigat sa ating kapwa? Tayo po ba ay nakapagpapangiti o nakapagpapalungkot sa kanila? Nagtatayo o mas nagdadapa pa ng ating kapwa? Tayo po ba'y bumubuo o sumisira? Hindi lang ng araw, kundi pati na ng buhay ng iba. Lampunin niyo, walang nilikha ang Diyos na masama. Siya ay mabuti, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Kaya lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mabuti. Yun nga lamang, sumisingit kung minsan o madalas si Satanas. Ang mabuti, sa kanyang pagiging tuso, sa kanyang panunukso, panlilang sa tao, ay ginagawa niyang masama at kasangkapan ng kasalanan. Halimbawa, ang pera. Ang pera ay mabuti. Yan ay biyaya, lalong-lalo na sa mabuting paraan nakakamtan. At alam natin, kapag tayo may pera, mas nakagagawa tayo ng kabutihan. In fact, naranasan natin yung gusto pa nating tumulong, gusto pa nating magbigay, pero wala tayong kakayanan. Kaya, ang pera o kayamanan ay mabuti. Kaya lang, ang pera ay po pwede rin namang maging kasangkapan ng demonyo para pasamain ang tao. Lalong-lalo na kapag ang tao na ang ginamit ng pera at hindi na ang tao ang gumamit sa pera. Halimbawa, ang pagtatalik o sex. Ito ay mabuti, specifically sa pagitan ng mga mag-asawa. Pero ito'y pinasasama ng Diablo sapagkat hinihikayat din niyang magtalik pati na ang mga hindi mag-asawa. Halimbawa, ang pagkain. Ang pagkain ay mabuti, pero pwede rin namang makasama. Hindi lamang kapag sobra na, kung ang tiyan mo ay kasing tigas na ng noo mo, pero kumakain ka pa, lumalaklak ka pa, ay sobra na, nakasama na. Hindi lamang ganon, kundi kapag bawal ang partikular na pagkain sa'yo sapagkat may sakit ka, pero kumakain ka pa. So you see, ganon naman sa simula pa. Sinong mag-aangkala na ang napakabuting regalo ng Diyos sa tao, ang ating kalayaan, ay gagawing kasangkapan ni Satanas upang ang tao ay makagawa ng kasalanan. And so, let us be on guard sapagkat tayo na talaga namang blessing, our existence is indeed a blessing, ay po pwede palang maging burden. Nasa sa atin naman kung pipiliin natin yan. Pero kung pipiliin nating maging blessing, ito ay mararamdaman ng karamihan, lalong-lalo na ng mga lubhang nangangailangan at syempre ng ating pamilya. Gusto kong i-share sa inyo yung nakita kong post ng mga kababayan ko. Mag-asawa po ito, taga San Juan, San Miguel, Bulacan. Natuwa ako. Gusto kong i-share sa inyo. Talking about being a blessing and not a burden. Ang sitwasyon po ay birthday ni Kevin Manikis. Ang asawa niya ay si Sophie na buntis. Si Kevin ay nagtatrabaho bilang isang company driver sa Maynila. Birthday ni Kevin. Sinabihan siya ng kanyang misis na mag-stay na lang, mamahinga. Total birthday naman. Pero nagpumilit pa rin itong lumuwas para magtrabaho, para sa pamilya. Naramdaman ni Jovi na marami nag-expect na maghanda sila. Lalo pat may mga tumatawag yata o nagte-text na mga kaibigan, nagtatanong, wala bang birthday celebration? So, tinext na, nakiramdam na si Jovi kay Kevin na kaniyang asawa. Sabi ni Jovi kay Kevin, hindi ka ba nalulungkot? Wala ka handa, parang hindi mo birthday, ha ha ha. So, nakita nyo, nakikiramdam si Jovi. Sumagot si Kevin habang nasa biyahe.
Hindi. So, hindi siya nalulungkot. Ba't naman ako malulungkot? Okay lang yon. May panghanda naman tayo eh. Kaso, mas dapat nating unahin ang ibang gastusin. Simba na lang tayo mamaya, okay na yon. Yung panghanda ko, kay baby ko na lang ilalaan. Kaya nga doon, naiyak si Jovi sa mindset ng mister niya. That is why pinost niya yung conversation nila. Hindi na yung picture ng asawa kasi gusto niyang ipangalandakan, pagmayabang ang kabutihang loob ng kanyang asawa. Hindi man niya tahasang sabihin, sinasabi niya dito na ang kanyang asawang si Kevin is indeed a blessing. Ganun sana. Huwag tayong tumulad sa mga eskrib at sa mga pariseo na siyang inaasahang maglalapit ng kanilang kapwa sa Diyos, sila pang naglalayo ng kanilang kapwa sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito, inalis na ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong pumasok. Hinahadlangan pa nyo yung iba na makapasok. Kayo na mga pinuno at kayo na mga dalubhasa sa kautusan at sa kasulatan. Bakit hindi nyo gamitin ang pagiging dalubhasa? Yun na yan, para makagawa ng kabutihan. Bakit nyo ginagamit ang privilege na meron kayo upang imbis na gumawa ng kabutihan ay gumagawa pa kayo ng matitinding kasalanan? Para lang din yung mga asawa o mister na hindi katulad ni Kevin. Pipilitin mo pang magtrabaho, maghanap buhay. Eh maliwanag naman nung ikasal sila. Yung sinisimbolo ng belong nilagay sa balikan niya, siya ang dapat nagsasabalikat ng responsibilidad para itakuyod ang kanyang pamilya. O minsan, pipilitin mo pa, ipamumukha mo pa ang responsibilidad. Yung iba naman, ako may mga kilala ko kada sweldo, inom muna bago umuwi sa pamilya, bago mag-intraga ng sweldo sa misis nila. Kaya imbis na matuwa ang misis, di man masaktan nagagalit na sa pagiging irresponsable ng mister niya. Huwag naman tayo mag-single out lang ng mga mister. Meron din tayong kilalang mga misis na hindi pa sumusweldo ang asawang nagsisika para sa pamilya. Yun, may utang na. Buti sana kung ang utang ay kailangan, pero madalas, o kung minsan pangluho lang. Nandiyan din ang mga anak na hindi makapagtiis na mga simpleng gamit lang. Ang kawawang mga magulang na ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi, ay para pang kinikikilan sa mga personal na pangangailangan na po pwedeng simple lang naman. Hindi naman kasi alam ng magulang na sa school na yan, dapat, kasi sasabihin ng anak, ako, meron akong mga kilalang ganyan. Mami, dapat ganito, ganun. Yung bang top of the line pa, yung bang latest gadget pa, pero po pwede namang simple lang. Hindi lang alam ng nagbulang. So pati ang magulang, ginugulangan. At nandyan din siyempre ang mga kapatid na nakaasa na lang. Hindi maintindihan meron ka rin sariling buhay na dapat mong paglaanan. Okay lang sana kung sila rin ay nagbibigay, pero hindi, puro hingi lang. Nako, and that's being a burden and not a blessing. Buti pa nga po kung minsan, yung mga taong may nararamdamang sakit sa kanilang katawan o yung mga may nararamdamang symptoms ng depression, natatakot, nag-aalala, balisa, bakit hindi masabi sa kanilang pamilya? Sige nga, kaya kung malaman mo, malala na. Ang sakit malala na. Ang depression malala na. Minsan, may nagpapakamatay pa. Bakit? Bakit hindi masabi sa pamilya na kinakailangan nila ng tulong talaga? Ano ang rason? Ayaw naming makabigat sa aming pamilya. Buti pa, kung minsan yung mga taong ganyan, ay hindi ko sinasabing okay magpakamatay, ha? Lalo pat kung may depression po kayo. Humingi kayo ng saklolo. Pero ang sinasabi ko, minsan mainam pa yung mga ganyan. Kasi yung mga tao, malalaki katawan, wala namang mali, kundi ang isipan. May tama ang isipan. Kasi lalaki ng katawan, pwede din magtrabaho. Pero ang pinipili ay maging burden at hindi maging blessing. Kitang-kita na ang hirap ng asawa, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng mga magulang, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng kapatid, magdadagdag pa. How insensitive, how manhid, how inconsiderate. Kung po pwede nga lang, ibalik mo sa sinapupunan ng kanilang mga nanay, yung mga taong yan Gagawin mo Kasi magtataka ka, bakit ba ito umiral pa? Kasi ang Diyos naman ay hindi lilikha ng isang black sheep. Ang Diyos ay hindi lilikha ng isang pasaway. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong mabuti. Pero pinipili niyang maging black sheep, pinipili niyang maging pasaway, pinipili niyang maging problema ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin sa ating mga kani-kaniyang pamilya.
So ang Diyos ba magbibigay ng isang taong magpapahirap sa buhay ng kanyang kapwa-tao? Lalo pat ang taong ito inilagay ng Diyos partikular sa isang pamilya? Ganun ba ang Diyos? So ito, ito duturog ng puso ninyo. Ito magpapahirap sa'yo. Ito magpapayak sa'yo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti. Mabuti ang plano ng Diyos kung bakit we've been placed in a particular family. Tayo mga regalo sa ating mga kanya-kanyang family. Tayo mabuti. Pinipili lang ng tao na hindi maging buti. Kung ang mga hayop na natuturuan ng kabutihang asal tao pa ba? Tao pa ba ang mahirapang maging mabuti? Yun ay kung pipiliin niya, maging blessing at hindi maging burden. Naku mga kapatid, sana iwasan po natin ang maging ganito, sapagkat napakalaking kasalanan ito. No wonder ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sa mga Eskrib at Pariseo, kawawa kayo. Kasi malaking kasalanan, malaki din ang kaparusahan. Yung hindi ka na maging blessing, kasalanan Kasi meron kang gift na hindi mo binabahagi sa iba. Meron kang magagawa na hindi mo ginagawa. What isa naman sa atin ay wala namang katulad sa mundong ito Ikaw lamang ang pwedeng makapagmahal sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. The way you are. Pwedeng mahalin yan ng isang kapatid mo, pero iba yung maibibigay mong pagmamahal kasi magkaiba kayo ng kapatid mo. Do you understand that? Each of us is unique. Kaya't kung hindi natin gagawin yung partikular na makakaya at magagawa natin, then this place and even our family in particular will not be as bright as it should be. May kulang. So yung hindi ka na maging blessing, kasalanan na, may kulang na. Yun pa bang piliin mong maging burden pa? O di ba? Double black, ayan. Parang sa eleksyon, inaasahan ng kandidatong, boboto ka sa kanya. Naalaman niyang hindi ka bumoto. Ang sakit na nun, naalaman niyang binoto mo pa. Yung kandidatong kalaban niya, one-on-one sila. O diba? Parang magkakambal na sampal ang ibinigay mo sa kanya. At ganon ang pagkakasala ng isang tao na hindi na nagiging blessing ay pinipili pang maging burden. Mas masakit pa yan. Kasi unang-una, hindi inaasahan ng Diyos sa magkakaganyan. Nakikita ng Diyos, siyempre, ang kinabukasan, ang hindi pa nangyayari, nakikita na niya. Pero bakit panilikha ka kung alam na magkakaganyan ka? Kasi sumasampalataya pa rin ang Diyos na sa pamamagitan ng grasya niya, kung makikipagtulungan ka lang sa Kanya, yung tendency mong maging selfish, maitutuwid niya. Alam naman niyang magkakaganyan ka nilikha ka pa rin niya. Kasi hindi lang ang tao sumasampalataya sa Diyos, ang Diyos din na sumasampalataya sa tao. At given the proper grace, at kung makikipagtulungan lang ang tao, maililihis ng Diyos sa pagkakasala ng tao. At tulad lang nangyari kay Judas, di ba? Alam naman ng Diyos na yun ang magtatatwa yun ang maghuhudas. Pero bakit tinawag pa rin siya? Kasi umaasa pa rin ng Diyos. At given the proper support, kung hindi nakipagtulungan si Judas sa grasya ng Diyos. Yun lang yun. So hindi na-expect ng Diyos na hindi ka makikipagtulungan sa Kanya. Nakikita man niya na maging pasaway ka, nilikha ka pa rin niya kasi nag-expect pa rin siya na maging ibiyaya ka. Kaya, alam mo yun? Naku, bakit naging burden? That's it. Yun ang magiging damdamin ng Diyos. Lalong-lalo na, hindi na-expect ng asawa mo na hindi kanya makakatulong. Hindi na-expect ng magulang mo na hindi ka magiging magalang. Hindi na-expect ng kapatid mo na hindi ka maasahan. Gayon din ng yung kaibigan. Ang na-expect nila, asawa ka katuwang ka, anak ka rumispeto ka, kapatid ka tumulong ka. So yung hindi ka maging blessing, masakit na kasi hindi nila inaasahan na hindi ka magiging blessing. Do you get that? Yung hindi ka na maging blessing, hindi nila yun inaasahan. Yung pang ikay maging burden, mas lalong hindi nila yun inaasahan. Natatandaan niyo yung sinabi ko minsan sa sermon ko? Kung yung isang tao, sa una pa lang alam mong hindi na para sa'yo, hindi mo kakampi, kaaway mo, o walang malasakit sa'yo, gawan ka man nun ng masama, nakahanda ka. Kasi hindi naman sa'yo yung tao, hindi naman kayo close nito. Pero yung asawa mo, yung anak mo, yung kaibigan mo, yung magulang mo, alam mong dapat ay kakampi mo, sinaktan. Masakit yun kasi hindi ka nakahanda sa sakit na ibibinigay nun. Mga kapatid, tayo nilikha ng Diyos na upang maging blessing. Huwag nating hayaan ng demonyo na ito ay balig ta rin. Napakalaki ng magagawa nating mga mabubuti kung makikipagtulungan tayo sa Diyos upang tayo ay maging blessing.
Pero napakalaki din ng magagawa nating pagkakasala kung ang susundin natin ay ang diablo na tayo ay maging burden. Kung si Kristo ay talagang nasa ating puso, kung si Kristo ay talagang nararamdaman natin ngayon, I don't think po pwedeng mas maging maganda pa rin yung kahapon. Laging magiging maganda ang ngayon. Meron akong kakilala, namatayan ng ama, after some months lang, namatay naman ang kanilang ina. Nang kinamusta ko kamakailan, sabi niya, Father, ganun pa rin. Hindi ko nga maintindihan yung nararamdaman ko eh. Kasi dama ko pa rin yung lungkot. Pero ang namamayan sa akin, all the while ay pasasalamat. Dahil unang-una, bait-bait ang parents. Naitaguyod nila kami, kahit mahirap lang sila. Nabigyan kami ng disenteng buhay at napaayos ang aming buhay. At higit sa lahat, talagang nagmamahalan po ang aking mga magulang. Kaya naman hindi nakapagtataka na kapag katapos si tatay, sumunod na rin si nanay. Father, ang sakit. Pero walang galit. Nandun lagi ang pag-iyak, pero parang nandun pa rin lagi ang galak. Tama! Maganda yung dating kasama niyo, yung nanay, tatay niya. Pero kung palalalimin natin ang ating pagninilay, hindi nga kaya mas maganda ngayon na ang kanyang mga magulang ay nasa langit na, pero ang pag-uusapan natin yung buhay niya. Yung buhay niya ngayon na masaya siya kahit wala na yung nanay at tatay niya physically sa piling niya, inasmuch as si Kristo naman ay nasa puso niya. Doon ay may blessing pa bang mas kakanda? Hindi nga ba't kapag si Kristo ay nasa buhay natin, sino man ang dumating sa buhay natin, sino man ang mawala, hindi na yun ang importante. Ang importante, ang Panginoon ay kasama natin every day, every moment, every minute, every second of our life. Hindi po pwedeng maging mas masaya at mas maganda ang kahapon sa ngayon kung talagang nasa puso, nasa buhay natin ang Panginoon. Ganun din, halimbawa, dati, malakas ka, ngayon hindi na. Dati, buo ang pamilya, ngayon hindi na. Dati may trabaho ka, magandang takbo ng negosyo, ngayon hindi na. Okay, pero hindi ibig sabihin nun, wala nang nangyayari at mangyayari pang maganda. Kapatid, kung ang problema nakakasudlong-sudlong, ang biyaya pa kaya ng Panginoon? Dati natatandaan ko lagi sabihin ni Monsignor Mar sa kanyang sermon, isang biyaya ay isang problema, huwag kang mag-alala. Doble, triple, quadruple pa. Higit pa dyan ang biyaya niya. Hindi pa dadaig ang Panginoon sa demonyo. Sa bawat problema, meron siyang pipiging na grasya. Hindi po pwedeng padaig siya. Eh kung yung virus nag-mutate, biyaya pa. Kaya nga gustong-gusto ko, pinost ko nga yung sinabi sa sermon ng kaibigan ko. Na para na si Father Michael Antonio, sabi niya, may virus na, ano ba yung una? Delta. Alpha. Sinundan ng? Beta. Tama ba? Sinundan ng? Delta. Tapos, may lambda pa. Hindi na natapos, di ba? Ang sabi niya, pero huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang Panginoon ang ating Alpha at Omega. Hindi niya tayo pababayaan sa kahit anong virus pa. O di ba? Mga kapatid, yung form of blessing lang ang nagbabago. Yung sitwasyon lang natin ang nagbabago. Pero hindi ang ating Panginoong Jesucristo. And for as long as nandyan siya sa kanyang trono, tayo mag-alala. Patuloy na may mangyayaring maganda. Believe me, He is blessing you where you are exactly right now. Diyan, sa buhay mo, sa sitwasyon mo. He's blessing you where you are exactly right now. Not where you've been. Ang blessing ng where you've been, yung mga memories, yung mga magandang alaala na lang sa atin. But God is blessing you right now. Exactly kung saan ka naroroon ngayon sa iyong buhay. And since He had already been in your future, brace yourself for more blessings. God is doing something. God
is preparing something. Kaya nga, kahit 80 ka na, kahit mahina ka na, I don't think na po pwede mo pa rin sabihin, tapos na ang maliligayang araw mo. Na parang ikaw yung sinasabi ng Panginoon sa bandang huli ng Ebanghelyo, na nakatikim ng alak na inimbak, mas masarap yung inimbak o yung luma kesa sa bago. Kapatid, hindi ganun ang buhay. Basta't si Kristo'y nasa puso mo, laging may bago. Laging may bagong biyaya upang maging masaya ka pa rin sa mundong ito. Despite ng mga problema mo. Hindi mapapagod ang Panginoon na bigyan tayo, painumin tayo ng bagong alak. At ang alak sa Biblia ay nagsisimbolo ng galak. Basta, laging siya ay nandyan sa puso mo talaga. At maging bukas ka sa pagbabago. Maging bukas ka sa pagbabago in a sense na, kahit bago yung sitwasyon, kahit bago yung pagkakataon, makararanas pa rin ako ng biyaya ngayon. Makararanas pa rin ako ng ligaya ngayon. Pagiging bukas sa bago in a sense na, ang Panginoon ay mararamdaman ko pa rin kahit sa mga problema ko. Pagiging bukas sa bago in a sense na, ang Panginoon ay hindi lang nakastuck o hindi ko lang mararamdaman sa mga magagandang karanasan. Kahit sa mga pangit na karanasan, o pwede ko pa rin siyang maranasan. Yan po ang sikreto ng isang tunay at pangmatagalang kagalakan. Yung i-claim mo, talagang dapat maramdaman mo, ha? Ang Diyos ay laging nandiyan at di kanya mapapayagan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating mga pagkarasal at sa ating mga banal na pagdiriwang. Amen. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko naipagdasal na sana hanggang ngayon pari ako. Hindi mo naipagdasal na sana hanggang ngayon kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo naipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusina yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tampak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsi ka na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan. Ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching. Di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ako hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap.
May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para pang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya, na kapag nangyari sa buhay mo, ay mas mapapalapit ka sa kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama, sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Eh, merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung ililigtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahamak kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita pagdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating nakita ha. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka
sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Pinagkuyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak niya kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan niyo rin ang nanay niyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-matured muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat yan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang
na ito. Kuminsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga. Sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba niyan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga. Pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga, at mapagmahal na paraan. Kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun at mas matindi ang magiging pagsisisi niya pagkanon. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang simula ng pagbabagong buhay ni San Mateo. Isa kasi siyang publikano, isa siyang public sinner. Maraming mga makasalanan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa kapanahon ng dinaman ni San Mateo. Pero iba kasi itong kasalanan ni Mateo. Tinitingnan siya bilang traidor sa bayan, pati na sa Diyos na dapat nilang paglingkuran. Siya kasi ay isang Hudyo pero siya nagtatrabaho sa mga dayuhang Romano na sumakop sa mga Hudyo. So, pinapadali niya ang buhay ng mga sumakop sa kanila at the expense ng sariling mga kababayan niya. Bukod pa dito, napakahalaga para sa mga Hudyo na sila'y sumamba sa iisa at tunay na Diyos lamang kay Yahweh. Samantalang ang mga Romano ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya gaya ng sabi ko kanina, ang kasalanan ni Mateo ay hindi simple lang. Talagang sa paningin ng lahat ng mga Hudyo, maruming-marumi siya, makasalanan siya. Kaya nga walang makikipag-relate sa kanya. Walang makikipag-ugnayan sa kanya. Maging ang kanyang pamilya, malamang ay ikinahihiya siya. Pagdating sa pagsamba sa templo, walang lugar sa mga tulad niya. Sa loob ng templo, sa labas lang sila. Sisilip lamang sila sa butas. Maging ang kanilang mga handog ay hindi tinatanggap. Sapagkat si Mateo at ang mga gaya niyang publikano ay marumi para sa kanilang mga kapwa Hudyo. Pati na ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. So, you can just imagine yung hirap sa loob ni Mateo. Sa kabila ng mga pera at suporta sa mga Romanong kanyang natatanggap. Kasi anong silbi ng lahat ng ito? Kung hindi mo naman maramdaman ang halaga mo sa Diyos, maging sa iyong kapwa-tao. At ito ang niremedyohan ni Kristo kay Mateo. Sinabi ko kanina na ang nagpapahirap kay Mateo ay yung hindi siya makaramdam ng halaga sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Sa pagtawag ni Kristo sa kanya, naramdaman niya pareho ito. Una, isang kapwang nakita niya kasi dumaan sa harapan niya, narinig niya kasi tinawag ang pangalan niya, naramdaman niya kasi inakbayan siya. Kapwa-taong nagpapahalaga. At bagamat hindi pa maliwanag kay Mateo na si Kristo'y Diyos talaga, alam ng lahat o alam ng marami na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya sa pagtawag sa kanya ni Jesus, narinig niyang tinawag siya ng Diyos. At yun nga po ang bumago kay Mateo. Hindi ang mga magagaling na mga pananalita ng mga eskrib at pariseyo na siguradong nagkokod pa sa banal na kasulatan. Hindi ang paninira ng kanyang mga kababayan. Hindi ang pagpaparusa sa kanya. Hindi ang paglayo sa kanya. Hindi ang pagtiis sa kanya ang nagpabago sa kanya, kundi ang pagpaparamdam ng halaga, ng concern, ng malasakit sa kanya. Kuminsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga. Minsan nga daw ay mayroong isang lalaki, isinama siya ng misis niya na magsimba. Sumama naman siya. Kaya lang, unfortunately, nakalimutan niyang i-off or i-silent mode ang phone niya. Sa kalagitnaan ng service, may tumawag, tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad nakita yung phone niya.
hindi niya agad na-off o na-silent mode. Nakaw, ang daming na-istorbo. Sakto pa naman, nagse-sermon si Father. Kaya pati siya, nasama sa sermon. Pagtingin niyang ganun sa mga nakapaligid sa kanya, yung mga mapanuring tingin na ganun, nako, yung may mga iling pang ganun, yung mga nakakunot ang noong yan. Nadagdagan pa nang papauwi na sila ng misis niya. Abot ang sermon sa kanya. Hindi pa pala natatapos yung sermon. May continuation. So ramdam na ramdam niya yung judgment at humiliation. Alam po ninyo, dahil doon, hindi na siya muling nagpunta sa simbahan na yun. Kinagabihan, sa pagnanais na makapag-unwind, dahil sa pangit na karanasan, umunta siya ng bar. Yes, ng isang bar. Order siya ng beer. Dahil wala pa rin sa sarili, ramdam pa rin yung nangyari, tulala. Naitapon niya ngayon yung beer na in-order niya. May natapunan siya. Nagkalat pa yung beer sa may mesa, sa may sahig ng bar. Dami kayang nakakita. Pati yung manager ng bar, ha? Sa loob-loob niya, ba ito? Malas talaga. But to his surprise, yung mismo natapunan niya ng beer, sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Mukhang lito ka. Mukhang restless ka. Yung waiter, na halatang pagod na, pinuntahan siya, pinunasan. Yung suot niya, yung mga braso niya, at yung mesa, pati yung sahig ng na natapunan ng beer niya. At yung manager, binigyan siya ng kapalit ng beer. Sabay tapik sa balikat niya, sabi, Brad, ano man yan? Problema lang yan. Hindi tinatamba yan, pinagdaraanan. Lahat naman tayo nagkakamali. Kung ano man yan, okay ka lang. Dapat okay ka lang. Ayos ba? Alam niyo po dahil doon, gabi-gabi, nagpupunta na siya ng bar na yun. Nabaligtad. Kaya sinasabi ko dito sa mga usherettes, kahit na may mga makukulits, ipagpasensyahan. Yung mga ayaw papigil na magdala sa loob ng simbahan ng Lobo. Yung mga ayaw papigil na mag-record habang naghuhumilya ako. Yung mga ayaw pabawal kahit nagkukwentuhan sa loob ng misa. Tiyaga lang. Kailangan ng tiyaga sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba? Yan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Kaya, kinakailangan talaga ng grasya ng pasensya. Tama na mahirap, pero dito nakasalalay ang pagbabago ng ating kapwa-tao. Lalo't higit kung ang taong ito ay mahalaga sa iyo. Di ba't ang lahat para sa mahal mo ay gagawin mo? Papaano kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang siya'y mabago? Hindi mangyayari yon kung hindi natin pagtsatsagaan yung tao. Natatandaan po ninyo yung sinabi sa atin ng ating Panginoon, kapag nagkasala ang kapatid mo, ang taong nasa pananagutan mo, ang kapamilya mo, ang kaibigan mo, ang taong close sa'yo, yung taong may magagawa ka upang siya ay mabago sa tulong ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ito yung mga steps. Puntahan mo. Pag hindi nangyari yan ay hindi natanggap, magsama ka ng 2 tao o higit pa. Ano pa? Ang daming mga process. Pwede mong gawing literal yon, sundin yon, pero ang isa sa sinasabi ng mga process na yon, pagtiyagaan mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga, pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga at mapagmahal na paraan. Ang sabi dito, habag ang ibig ko at hindi hain. Kasi madali lang maghain, madali lang mag-alay. Ang mahirap ay ang mahabag. Pero yun ay daan ng pagmamahal. Mahirap talaga ang daan ng pagmamahal. Kinakailangang magtiyaga ka para sa iyong minamahal. Tingnan po ninyo kung paano dinescribe ni Kristo dito ang kanyang sarili para sa ating mga may sakit na mga makasalanan, sick spiritually. Ako, aniya, ay isang manggagamot. Naparito ako para sa mga may sakit. Kung ilalarawan po natin ang magaling na manggagamot para sa mga may sakit, ito yung hindi basta ibibigay yung gamot, hindi basta ipapainom yung gamot, hindi basta ituturok
Yung injection ng gamot, lalong-lalo na kung ang may sakit ay reluctant o natatakot. At tulad ko, ayoko ng injection. Kaya madalas, pinipili ko yung mag-i-inject sa akin. Kaibigan ko, kakilala ko, alam na nila ang gagawin. Kukondisyon ako. Okay ka lang, Father? Okay lang. Para kagat lang ng langgam. Father, okay ka lang? Father, tingnan mo yun. Tinusok na. Yung mga ganun ba? So, ganun sa pagtatama ng kapwa. Kinakailangan, i-condition muna natin. Kaya nga makatutulong yung habang hindi pa nagkakamali o nagkakasala. Kasi lahat naman tayo magkakamali at magkakasala. Habang hindi pa nagkakamali at nagkakasala, i-condition mo na. Pumasok ka na sa buhay niya. Mag-invest ka na. Para kapag kinakailangan mo, ay may mabubunod ka. Mag-invest ka na ng pagmamahal, care, malasakit, appreciation, affirmation dun sa tao. Para kapag nagkamali siya at itinatama mo siya, hindi niya sasabihin, nangihimasok ka kasi may mali ako. Huwag mo akong pakialaman. Hindi niya sabihin yun. Bakit? Nakapasok ka na sa buhay niya. Nakapag-invest ka na ng pagmamahal sa kanya. Alam niya na yung sinasabi at ginagawa mo ay dahil mahal mo siya. In fact, mahihirapan pang ang magkasala o magkamali. Magkasala man o magkamali, mahirapan siyang panindigan ang kanyang pagkakasala o pagkakamali kapag sa una pa lang ay ramdam niyang mahal mo siya. Sapagkat hindi man siya magmalasakit para sa sarili niya, para magbago siya, titingnan na lang niya yung pagmamahal mo sa kanya. Yun ang magpapabago sa kanya. Maaawa siya sa iyo na hindi nakaka-deserve ng lahat ng mali o kasalanang ginagawa niya. Ngayon, kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun at mas matindi ang magiging pagsisisi niya pag ganon. Sipin po ninyo, kung hindi pinakinggan ni Mateo si Kristo, kung hindi pinahalaga ni Mateo yung pagmamahal sa kanya ni Kristo, ano ang mangyayari? Magiging parang si Judas siya. Si Judas nagsisi nang hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ni Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalo pat mayroong mga mahal tayo sa buhay na matagal na natin gustong magbago. And then, ang nai-apply natin madalas ay yung paraan natin, yung may mura, yung may masasakit na salita, yung may paninikis, yung may paggawa ng masama. Nag-work po ba? Kung nag-work man, baka akala mo lang, baka natatakot lang. Ang magandang pagbabago ay yung galing talaga sa puso. Yung hindi galing sa takot, kundi galing sa puso. Yun ang tunay na pagbabago. Kaya sana, ang gawin natin ay yung gawi ni Kristo para baguhin ang isang tao. Gawi ng may pagmamahal. Mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal, sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. While it was the love of Jesus that changed our view of the cross. Tandaan natin it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kani-kanilang krus. Pamilya, hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pag-isimbikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Actually, buong buhay natin bilang mga Kristiyano, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, itinatampok na natin sa ating buhay ang krus ni Jesus. Sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, maging sa ating mga libingan. Naroroon ang krus. May mga taong nagpupurselas, bracelet, nagkukwintas, o nagpapatato
sa kanilang katawan ng krus. Tayo'y laging nag-aantanda ng krus. Nagpapabless tayo sa pamamagitan ng pag-atanda ng krus. Tumitingin tayo, humahawak tayo, umahalik tayo upang hilingin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Pero alam niyo po ba, kung tayo'y nabuhay sa nakaraan, mga 1,000-2,000 taon lang naman, hindi natin magagawa yan at hindi talaga natin gagawin yan sapagkat iba dati ang pakahulugan sa krus na yan. Ang pakahulugan dati sa krus na yan, kamatayan. Karumal-dumal na kamatayan. Hindi lang sa paraan, kundi sa kahulugan. Karumal-dumal sa paraan sapagkat unti-unti itong kamatayan. Mahihirapan talaga ang pinahihirapan. Karumal-dumal sa kahulugan sapagkat hihiyain ka, haalisin, kumbaga ngayong karangalan. Believe me, you would wish for some ways to die. Kahit yung sinasabing biro sa internet na, dumb ways to die. Huwag lang ang ganitong uri ng pagkamatay. Because to die on the cross was very ugly. Pero tingnan po ninyo kung paano ito transform ng ating Panginoong Hesus. Mula sa pagiging simbolo ng kahihiyan, ito na ay naging simbolo ng karangalan. Mula sa pagiging simbolo ng pagkatalo, ito na ay naging simbolo ng pagkapanalo. Mula sa pagiging simbolo ng kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao, ito na ay naging simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Galing, di ba? Pero masahanga tayo kung paano niya tinransform ito. How He transformed something that was very ugly to something that was very beautiful. He did all that not by His power and might, but by His love. Isipin po natin, hindi naman nagpamalas ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. I mean, hindi siya bumaba sa krus, gaya ng dare sa kanya, namang hindi sumasampalataya sa kanya. Hindi nagpakita ang mga anghel ng Diyos sa kalangitan na siguradong nakasubaybay sa kanya. Hindi muling narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabing siya ang pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. As a wise, ito ang ating maaalala. Pero ano ang tumatak sa ating puso't isipan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon? Yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Dito kasi siya inulos upang tayo matubos. Dito siya hiniya upang tayo bigyan niya ng karangalan. Dito siya pinatay upang tayo bigyan niya ng bagong buhay. Not by His power, not by His might, but by His love. No wonder, ang sabi sa Biblia, there are in the end only 3 things that will last. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Iba nga naman ang nagagawa ng pagmamahal sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. And with God, nothing is impossible. Kaya mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Meron nga daw isang lalaki na almost pag-give up na in life. Alos mawala na ng pag-asa sa buhay. Wala nang gana. Nakatira siya sa isang madilim, gulo-gulo at madumi, mabahong bahay. Wala na po siyang pamilya. Wala namang makisama sa kanya sapagkat lagi siyang nega, ay bisyo pa, lakas na uminom kahit mag-isa. Lagi niyang sinasabi, malas ang kahirapan niya. Kahirapan ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay niya. At hanggang doon na lang siya. Naawa sa kanyang isang wise man. Binigyan siya ng isang flower vase. At ang sabi sa kanya, lagaan mo yung vase na yan sapagkat yan ang babago ng buhay mo. Una, syempre, hindi siya maniwala. Reluctantly, ito ay inuwi niya. Gusto niya sanang ibenta para mapagkakitahan na lang. Pero nang hinayang siya, inilagay na lamang niya sa isang mesa. Dahil wala namang magawa sa buhay, pinagbastan niya.
At nabighani siya sa ganda ng vase na ibinigay ng wise man sa kanya. Naisipan niya, lagyan ng bulaklak. Lumabas siya ng bahay, kumuha siya ng mga wildflowers, nilagay dun sa vase. At mas lalo siyang na-mesmerize, nabighani sa ganda ng vase. Hanggang sa napansin niya, yung mga sapot sa dingding ng bahay niya, yung madilim na atmosphere na kalagayan ng bahay niya, napansin niya sa wakas, yung mga ipis na lipad ng lipad sa loob ng bahay sapagkat maduming talaga. Naisip niya, hindi bagay ito sa maganda niyang flower vase na may bulaklak na. Inayos niya ang bahay niya, linisan niya, pinailawan niya. Doon niya na-realize na, maganda pala ang bahay niya. Maganda pala. Lilinisin lang talaga. Iilawin lang talaga. Then after that, alam po ninyo, mas naging masipag siya. Naisip niya na mas lalong ayusin ang bahay niya and later on, ang inayos na niya yung buhay niya. Inalis niya ang bisyo niya, nagsimula siyang mangarap at makipagkapwa na. Realize niya, maganda pa rin pala ang buhay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kanya at sa kaniyang pamilya. Brothers and sisters, I'd like to think na yung vase na yon, it symbolizes love in our lives. Yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Yung pagmamahal sa atin din ng Diyos at pagmamahal sa atin din ng ating kapwa. Kaya, wag nating aalisin ang pag-ibig sa ating buhay. Sabi nga ni Father Kurt, nung siya'y mag-sermon at magmisa dito, isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. Hindi nyo na itatanong na itong pulang lasong ito ay lagi kong dinededicate sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho, nagsisikap para sa kanilang pamilya. Ito ay ribbon na simbolo ng pag-asa sapagkat ito ay korteng puso, nasa gawing puso, kulay puso, na para bang binibigay na itong mensahe sa mga kababayan natin sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kung mapagod man kayo, magkasakit man kayo, mahirapan man kayo, may mga problema mang dumating sa buhay ninyo, isipin nyo lang, bakit nyo ba ginagawa ang lahat ng ito? At sigurado ang sagot dyan ay dahil nagmamahal kayo, yun ang magbibigay muli ng gana sa inyo. Nevertheless, while it was the love of Jesus that changed our view of the cross, tandaan natin it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Totoong ang pagmamahal ni Jesus ang siyang bumago sa pananaw natin sa krus. Pero yung pagmamahal din na naramdaman ni Jesus mula sa Diyos at mula sa mga taong nasa paanan ng kanyang krus, particularly ang kanyang mahal na ina, kinaya niya ang pagsubok ng krus. Tandaan natin, even though people give us inspiration, they also need inspiration. So, kung ang ipapayo natin sa mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, huwag mawawala ang pag-ibig sa puso niyo. Ang ipapayo ko naman sa inyong mga na-inspire ng taong ito na nagbibigay sa atin ng inspiration, bigyan din natin sila ng inspiration. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kanilang krus. Be their source of inspiration. Maging parang vase ka sa asawa mo na magbibigay ng inspirasyon sa kanya. Siya na mahal ka. Ikaw ay maging parang vase para sa mga magulang mo. Ang lahat ay gagawin sa iyo sapagkat mahal ka naman talaga ng mga ito. Ikaw ay maging vase din kahit papaano sa kapatid mong tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa anak mo sumusuporta sa inyo. Yung magbigay ka man lang sa kanya ng inspirasyon, hindi yung lagi na lang konsumisyon. Hindi yung hindi ka na nga maging vase para sa kanya, wawasakin mo pa siya na nagiging flower vase para sa inyong pamilya. Hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pag-isimbikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. Come to think of it, at tulad nung makikita natin doon sa kinuwento ko
about flower face. Sa dinami-dami ng mga nangyari na nga dun sa lalaking nawawalan ng pag-asa, he realized later on, maganda pa rin pala ang bahay niya. Worth it pa rin pala na patuloy siyang umasa. Sapagkat sa totoo lang, anuman ang mangyaring problema sa buhay natin, maging sa ating pamilya, sunod-sunod man yan, patong-patong man yan, siguradong ang Diyos ay may ilalagay na face. Meron siyang ilalagay upang panghugutan natin ng pag-asa bukod sa pagmamahal niya. Yung pagmamahal niyang ipaparamdam niya sa atin sa pamamagitan ng bagay na yun, ilalagay niya sa buhay natin at sa ating pamilya. Hindi lang talaga natin yun makita. Dahil bukod sa patong-patong ang problema, ay wala pa sa ating nagbibigay ng inspirasyon at pag-asang talaga. Doon mas nagiging mahirap ang problema. Kung wala kang maramdaman na suporta, kahit papaano, kahit sa iisa. Huwag naman sana. Yan sana mga kapatid, dasal natin para sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon o parang nagiging flower face sa kanilang pamilya. Bukod sa krus na ating mahawakan, matitingnan at mahagkan na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, magpaparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bukod dito ay makakita rin tayo, makakausap din tayo, makahawak, makahalik din tayo. Kahit picture nga lang ng taong minamahal natin at nagmamahal din sa atin upang anumang mga pangit na mangyari sa atin ay maging maganda pa rin ang disposisyon